Give God the honor, the praise, and the glory, for He is good. His love endures forever. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Please greet someone today, naka-face mask, naka-face shield, at patuloy pa rin gumaganda at yumayaman at pinagpapala, and say, you are really looking great. Ayan, sabihin mo nga sa mga kasama mo yan. Praise God. Alright, no? And also, gusto po nating pasalamatan si Lord sa lahat ng ating mga visitors ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating mga visitors. Thank you sa ating mga friends, sa ating pong mga nag-drop by. Also, we would like to say good morning po sa lahat ng nasa online. Maraming salamat po. Welcome po sa ating morning service, sa ating pong 10 a.m. service. At tayo po ay nasa pangalawang linggo na po ng ating series, ng bagong series po natin na I Am Secured. Everybody say, I am secured. Hindi po natin pinag-uusapan dito ang issue ng insecurity. Ang pinag-uusapan po natin dito is the issue that we are secured because of God and who God is in our lives. Alam niyo po, nung nakakaraan po natin na pinag-usapan, nag-usap po tayo about blessed to be a blessing. Sinundan po natin ang selfless upang tayo po ay makaiwas sa pride na lagi po tayong dinideceive. At ngayon po ay pag-uusapan natin that I am secured. After po natin makita that pride will never help you, that pride will destroy you, mga kapatid, para po hindi tayo magkaroon ng pride, we must understand that our security and all that we have and all that we are ay nang dahil lamang sa Diyos. Amen? Kaya pag tingnan nyo po yung mga katabi nyo, pakisabi nyo nga sa mga katabi nyo, kaya buhay ka pa dahil merong Diyos. Lakas mo naman. Yung ayaw magsalita, parang patay na yata yan. Ano? Sabi mo nga, kaya buhay ka pa kasi ay merong Diyos. Are you hearing me? So today, sa ating pong series that I Am Secured, last week ay tumalakay po si Pastor Sean about Jesus Christ. One of the name of Jesus Christ said that I am the resurrection and the life. Sa ating pong series na ito ay pag-uusapan po natin ng names ng Diyos. Okay? The names of God. Particularly in the Old Testament, the Hebrew names of God, which is very powerful. At bakit po natin ito pag-uusapan? Sapagkat, pwede kasing kilala mo ang Diyos, pero hindi nangangahulugang kilala mo na nga ang Diyos. Ulitin ko lang po yun, ha? Pwede kasing kilala mo ang Diyos, pero hindi nangangahulugang kilala mo nga ang Diyos. Example, kilala nyo po si Pastor Reggie. Tama po ba? Kilala nyo po si Pastor Sean. Pero hindi nangangahulugang kilala nyo ako, ay nangangahulugang itong kilala nyo nga ako. Yung tao lamang na makakakilala sa akin ng totoo ay yung sobrang malalapit sa akin. Naintindihan niyo po ako? That's why, makikilala mo ang Diyos hindi sa kanyang ginagawa, kundi sa relasyon mo sa kanyang mas malapit kaysa dati. Are you hearing me? That's why in the church, we are always saying that you are here not because you want to serve. You are here because you love God and God loves you so much. At importante po yung relationship natin kay Lord, no? So very important po na pag-usapan natin yan. Tanungin nyo nga muna po ang katabi nyo, talaga bang kilala mo ang Diyos? Tanungin mo nga siya, kilala mo ba ang Diyos? Now, this is the reason why many are disappointed to God. Ano po, bakit po siya disappointed? Kasi nadi-disappoint tayo kay Lord kasi pag meron tayong gusto, hindi nangyari. Nag-pray ka, sana matuloy, hindi nangyari. Nag-hope ka kinabukasan, sana maibigay na sa akin, hindi nangyari. Then you are disappointed. And then sinisisi mo si Lord. Biniblame mo siya. Ang dahilan, kasi kilala mo lang ang Diyos sa kaya niyang gawin. Pero pagkakilala mo talaga ang Diyos, dapat kilala mo rin ang Diyos sa hindi niya gagawin. At eto pa, mahal ko ang Diyos at mahal mo ang Diyos sa kaya niyang gawin. Pero itong pinakamatindi, mas minamahal ko ang Diyos sa mga bagay na hindi niya ginagawa sa akin. And because of that, I have learned the true meaning of trust. Na nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, hindi dahil sa gagawin mo. At nagtitiwala pa rin ako, Lord, kahit na hindi mo gawin, kasi mas alam mo hindi ang better, ang alam mo ay ang best. Kaya we praise God for unanswered prayers. Nagpapasalamat tayo kay Lord madalas
hindi ginagawa ng Diyos. You prayed for healing, the person died. You prayed for makapasa ka, bumagsak ka. You prayed and you claimed na madil mo yung business, makuha mo yung dapat, hindi nangyari. Alam mo, ang hinihintay lang naman ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, I still trust you, I still love you, I will still pray, I will still worship, and I will still serve. Kahit hindi mo ibigay, ang mahalaga, ikaw ang mahalaga sa buhay ko. At alam ko po, yung mga yan ay nasa 10 a.m. service. Parang sasampu lang yun nasa 10 a.m. service. Ayan, 20 na. Okay, di po ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, nagtitiwala pa yan kay Lord. Kahit wala pang nangyayari, nagtitiwala pa rin yan kay Lord. Amen? Give God the honor, the praise, and the glory. Pasalamatan natin sa Lord. Right now, this morning, pag-usapan po natin, ang pamagat ng message natin is Beyond You. Everybody say, Beyond You. We will talk about one name of the Lord. Ang pangalan po niya is, tinawag siya ng Old Testament, the Great El Shaddai. Ang El Shaddai po ay hindi po ang grupo ni Mike Velarde, please. Okay? Ang El Shaddai po is a name of God. We will talk about that. I remembered, meron po akong 2 gustong pelikula na pinagsunod kong panoorin nung bata-bata pa ako. I don't know kung natatandaan niyo po itong pelikulang ito. Okay? Ito po yung pelikula ni Jim Carrey na The Bruce Almighty. Sino po ito nakapanood na kaedad ko? Taas ang kamay. Alright, okay. Pakitaas sa kamay. Pakitaas sa kamay. Nakapanood ng Bruce Almighty. Okay, very good. Para po dun sa mga nakapanood na, hindi ko nakikwento, napanood nyo na eh. Hindi po, ang Bruce Almighty po is a story of a man, si Jim Carrey, di po ba, na nagkamalas-malas, so to speak, sa kanya. And then he is always blaming God. Ang tawag nga niya is Almighty Slayer. So ang tawag nga niya kay Lord, talagang wala ka bang plano talaga, Panginoon, kundi pahirapan ako. Then, you know the story quite well. God Almighty appeared to him at inofferan siya. Sabi niya, you can use a part of my power, yung aking kapangyarihan, magagamit mo. Pero sa isang bagay lang, hindi mo kayang kontrolin ng free will ng tao. Kaya nga yung taong gusto niyang, yung mahal niya, hindi niya makontrol para mahalin siya pabalik. Kasi because love is about free will. No? Now, nagawa niya yung kapangyarihan bilang God during that time. Naiinis siya, nakakadinig siya ng maraming boses. Yung palang nadidinig niya maraming boses ay mga nagpe-pray sa buong mundo. So ang ginawa niya, sinagot niya lahat yun. At ang sagot ng lahat ng prayers sa lahat ng buong mundo ay yes. Okay? So kaya po, yung pala, lahat ng tao during the time, lalo sa kanilang lugar, ay nagpe-pray tumama sa loto. Tumama sila lahat sa loto. Kaya yung milyong-milyon, pinaghati-hatian ng libu-libong tao, lumabas $20 lang. Are you listening to me? Nagets niyo po ba? So if God, alam mo, sa totoo lang, may katotohanan po yan eh. If God will answer your prayer, wala ka rin eh. Are you listening to me? If God will answer all the prayers of the people, maniwala kayo sa akin, baka patay ka eh. Bakit? May nagpe-pray kasi para mamatay ka eh. Wala akong kausap dito. If God, I praise God that God is not answering all our prayers. Kasi may nagpe-pray para sa iyo eh. Lord, kung may magkaka-COVID, yung naka-face shield. Di ba nakukuha niyo po ba? Lord, ito pong boss ko, nakakabuisit. Lord, sana. Kung ang Diyos sumasagot ng lahat ng prayer, di patay na yung boss mo, pati ikaw, baka wala tayong natira. Nandiyan niyo po ba ako? Now, that actually, I like this, pero ang hindi ko po gusto dito, pinaghalo-halo po kasi yung konsepto ng Diyos, iba-ibang reliyon, may Buddhism po yan, nasundan pa yan ng pangalawa, yung Evan Almighty. O, sino rito yung nakapanood pang kaedad ulit ni Gio? Pakitaas ang kamay. Okay? O, di ba, nasundan po yan eh. It's about the Noah's Ark. And it's about Ark, no? The Noah's Ark. And to make the long story short, this one is actually, although this is a comedy, fictional, yet and irreverent. Pag sinabing irreverent, may mali ang pagka-atake patungkol sa konsepto ng Diyos, merong katotohanan dun eh, na ano po yun, that God is above everyone. And in every circumstances, He is God Almighty. At gusto ko po itong sabihin sa inyo, pag-aralan natin ngayon, Beyond You. And let's talk about the first name or one of the names of God. Let's talk about the name El Shaddai. Everybody say El Shaddai. Some of us, El Shaddai, El Shaddai. The word El Shaddai in Hebrew, ang ibig sabihin is Almighty God. So God is Almighty God. Now, question, ba't ito pag-aaralan? Please, follow me. This is good for everyone.
Now, sabi doon, El Shaddai is Almighty God. In fact, yung El Shaddai ay lumitaw ng 48 times in the whole Bible, both from the Old and New Testament. It was mentioned actually 5 times in Genesis. And El Shaddai means, everybody say El Shaddai? Ang ibig sabihin ng El Shaddai is not just Almighty God. Ang ibig sabihin ng El Shaddai ay ito. It means He is the all-sufficient sustainer. Ibig sabihin mga kapatid, if you have a relationship with El Shaddai, with God, the Almighty God, He will be able to sustain you, not just sustain you, He will sustain you sufficiently. Now, one thing, pakinggan niyo po ito, this is really good. Now, bakit binanggit na ang meaning ng El Shaddai ay all-sufficient sustainer? Ganito po siya. SM, kailangan kong 3 tao. Yung hinihingi ko, 3 tao. Bigyan mo akong 3 tao. Make it sure tao, ha? Okay, ha? Okay, sige, halika dito. Okay, 3 tao. Why God is saying that He is an all-sufficient sustainer? Ganito po si God. Etong karakter ng Diyos kung nagbabasa tayo ng Bible. Hallelujah. I hope. Kung nagbabasa tayo ng Bible, God will make a covenant to a person. God will bless the person. God will sustain the person. Pero magugulat po kayo, God will be so enough sa pangangailangan ng taong ito. Pero bakit ang word na El Shaddai at ang name na El Shaddai ay all-sufficient? Pwede namang all-sufficient, tapos na eh. Pero bakit sinabing all-sufficient? All-sufficient sustainer. Bakit? Ito ang ibig sabihin ng El Shaddai. When I bless you, tutulayan sa susunod mong henerasyon. If I can sustain you, if I can sufficiently provide for you, what I provided for you, says God, tutulayan sa anak mo, sa apo mo, sa lahi mo. At ito pang matindi, God is a generational God. Hindi niya pagpapalain yung first generation lang. Ang gustong pagpalain ng Diyos, yung pangalawa. At kung magkakaapo ka pa, magkakaanak ka sa ingron, sa kulugo, o sa kuko, o sa tuhod, God is still El Shaddai to them. Ibig sabihin, God can still bless the third and the fourth generation. Pero ang key is the first generation. Kung ang itong taong ito will be having a relationship with God, El Shaddai, God in heaven says, I will not just bless you, pati yung lahing darating sa'yo na wala pa. Kay Lord kasi ang oras ganito. Ang oras kay Lord, past tense at saka future tense. Past tense, ano ibig sabihin? Tapos na para sa Kanya. Hello? Kaya nga sabi ng Bible, I have called you, past tense, by my name. I have redeemed you. Tapos na. Kaya si Lord, ang nangyari sa buhay mo, tapos na, past tense. Kaya wag ka nang matense. Wala akong kausap dito. Natindihan nyo? Tapos na. At si Lord, when He speak a promise, future tense. Ano yun? Pag nagsalita siya, I will bless you. Hindi lang ikaw ang tinitingnan niya. Ang tinitingnan niya yung pangatlo. Sino rito, mga kapatid, naniniwala, nananampalataya, ang lahi mo pagpapalain ng Diyos kasi nagsimula na sa iyo. That is El Shaddai. Kaya palang tawag sa Kanya, all-sufficient sustainer. Ng 1, 2, 3. Kaya mga kapatid, huwag kang titigil maglingkod. Huwag kang titigil lumalim. Huwag kang titigil sumamba. Huwag kang titigil makilala ang Diyos. Kasi habang nakakilala mo siya, ang Diyos, He will sustain the next. Wala ka pang anak, wala ka pang apo, wala ka pang pamilya. Sabi ng Diyos, para sa akin, they will be blessed. Ibig sabihin, if God can save you now, He will save the second generation. He will save the third generation. If God will protect you now, and God is protecting you now, He is protecting the second and the third. Because God is a multi-generational God. Ang nakikita niya, hindi lang ikaw, pati yung susunod sa iyo. Kaya mga kapatid, pagbutihin mo yung ikaw para bumuti yung susunod sa iyo. Magtapat ka bilang ikaw para yung susunod sa iyo magtatapat because God is all-sufficient sustainer. Pakisabi mo sa 3 hanggang 5, sabi niya, alam mo, yung lahi mo, pinagpalang lahi. Sabihin mo sa 3 hanggang 5 tao. Yung iba nagdadoubt pa din, really? Now, let me just continue.
The word El Shaddai or the name El Shaddai in Hebrew doesn't just says all-sufficient. He is also an empowering God. The name El Shaddai means empowering God. What do you mean by empowering God? Ang ibig pong sabihin niya is simple, I can overpower your sickness. I can overpower your poverty. I can overpower even your problems. I don't care about the dilemma of your drama. God is saying to you, I can overpower over them. I can overpower them because I am God Almighty. Are you glad you have a relationship with El Shaddai, God Almighty? Ito ang hindi maintindihan ng iba na kaya natin madalas sabihin, this is not about religion but relationship. Bakit? Because religion cannot help you, cannot sustain you, but only through a relationship with God, doon ka lang masusustain. Not only that El Shaddai is an overpowering God, an almighty God, an all-sufficient sustainer, the word El Shaddai means also the guard of Israel's door. Ano pong ibig sabihin nun? Siya po yung nagagwardya sa ating mga pintuan. Alam niyo po sa Israel, sa amin po sa Israel, joke lang. Hanggang ngayon, tagal ko na sinasabi, may bibili pa ng joke na yan. Ha? Okay, ha? Alam niyo po sa Israel, pag pumunta kayo sa bahay ng mga totoong mga Jew, no? Hindi po Mountain Jew, hindi po Jew-Jewhan lang. Bawat bahay po sa may pintuan, meron po silang mga maliliit na box. Alam niyo po yung mga box na yon, nakalagay po yan sa may pintuan, either sinasabit po nila o nilalapag po nila sa isang estante. Yung pong box na yun, may tawag po sila eh. No? May tawag po sila kung anong... alam niyo po ba, pag binuksan niyo po yung box na yon, meron pong maliit na papel. Alam niyo po ang nakasulat? Tali po sa ko ano? El Shaddai. That is a gesture na sinasabi nila, my fortress and my guard is none other than God Himself. Ibig sabihin, when you say, God is my El Shaddai, He is protecting my door. He is deciding who will come in, who will come out, and what will come out. Ibig sabihin, walang darating sa bahay ko na hindi siya ang nag-allow. So, pansin niyo po ito ha, kung ito ay pagkakilala mo sa Diyos, sabi, di ba, sinasabi mo, Pastor, bakit gano'n, nagka-COVID ako? Hindi niya inalaw yun nang walang dahilan. Kung naniniwala kang siya yung nagbabantay at nagkaroon ka pa rin ng COVID, ibig sabihin, Diyos pa rin nag-allow. At kung Diyos ang nag-allow, siya ang magpapagaling, siya ang mag-aayos, at siya ang magpapasagana kung inalaw niya. Ganun ang konsepto ng Israel na sinasabi nila, God is the guard of my door. Ibig sabihin, kung anong pumasok dyan, God allowed it. Kung merong hindi pumasok, God never allowed it. Kaya kung may pumasok na hindi ko gusto, I will still praise El Shaddai because He allowed it. Do you get this? Many people, Christians, are disappointed with God. Bakit? Kasi tingin nila kay Lord ATM. Tingin nila kay Lord Diyos ng relihiyon. Na ano po, kailangan pakpakin mo yung tuhod mo para makuha mo yung sagot mo. Magdasal ka ng 7 ama, 8 ina. Wala akong kausap dito. Di ba? Para makuha mo yung sagot mo. Hindi ganun ng Diyos. Si Lord, hindi niya kailangan mag-pray ka ng mahaba. Ang kailangan niya, relationship sa'yo. Hindi niya kailangan, mga kapatid, na lumuhod ka ng matagal. Ang kailangan niya, relationship sa'yo. Kahit lumuhod ka, umattend ka pa ng church na to, maghapon magdamag, matulog ka dito, pag walang relationship kay Lord, you will still be disappointed by God. Pero mga kapatid, yung alam na ang Diyos ay guardian ng kanyang bahay, may dumating na pangit, hallelujah, God gives, God takes away. Blessed be the name of God. May dumating na maganda, God gives, God takes away. But blessed be the name of the Lord our God. May dumating na sakit, ano nangyari? Because He is the guard. Inalaw niya, God gives, God takes away. And blessed be the name of the Lord your God. Pag ganito ang pagkakilala mo sa Diyos, hindi ka madidisappoint. Are you listening to me? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, disappointed ka na ba? Ha? Sa Diyos. Tanungin mo nga, disappointed ka na ba sa Diyos? Ha? Alam ko na yung sagot eh. Tanungin sa'yo ko ano sagot. Ang sagot, hindi mo pa siya kasi kilala. Nakilala. Kaya ang challenge ko sa atin sa series na ito that I am secured, makilala mo siya ng malalim. Makilala mo siya hindi lang ng malalim, makilala mo siya ng sobrang lapit sa buhay mo. Sapagkat pag malapit siya sa buhay mo, lahat ng gagawin niya
alam na alam mo sa kabutihan mo. Kaya yung mga dito, may mga dumarating na hindi maganda sa inyong buhay. I praise God for that. Alam niyo kung bakit? Because I know it is God. No? Kaya pakisabi uli sa katabi mo, yung nangyayari sa'yo, si Lord yan. Ha? Sabi mo na, yung nangyayari sa'yo, si Lord yan. Hindi ka naman i-allow ni Lord na magkasakit kung ayaw ka niya magkasakit eh. Alam ko kausap dito. Di ba? Because He is the guard. Hindi ka naman niya i-allow mahirapan kung hindi ka naman niya pababayaang mahirapan kung ayaw ka niyang mahirapan. Pero ang tanong, ba't ka nahirapan? Kasi He has something in His mind that is better for you. He has something in His mind, a plan that is higher than yours. Ways that you will never understand. And that is God Almighty. No? Kaya tayo, ang tingin natin kay God, mighty lang. No, He is God Almighty. He is above me. He is beyond me. He is over me. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, God is over you, God is above you, and God is beyond you. Ulit, sabihin mo sa katabi mo yan, God is over you, God is above you, and God is beyond you. Ang hinihingi ni God, magtiwala ka. Now, let's begin to understand in the book of Genesis, saan ba unang nagpakilala si God as El Shaddai? Una siya nagpakilala as El Shaddai, walang iba kundi kay Abraham. Let's look at that. In the book of Genesis chapter 17, verse 1 to 8, we will travel to that verse per verse. Dito niyo po makikita who God is as El Shaddai. Now, let me clarify muna bago ko po ito basahin in Genesis chapter 17. Genesis chapter 12, the Lord spoke to Abraham. Pag binasa niyo po uli yun, try niyo po ulit, magugulat po kayo, nagpakilala si God as God. Sabi doon, and the Lord God talked to Abraham. Pagdating ng Genesis chapter 13, kinausap siya ulit ng Diyos. At ang sabi sa kanya, the Lord God talked to Abraham. Pagdating ng Genesis chapter 15, nakipag-covenant si God sa kanya. At ang binanggit pa rin po doon, the Lord God made a covenant to Abraham. After Genesis 15, hindi na po nagsalita ang Diyos kay Abraham. Kay Abram, ano pong dahilan? You know the story? Because Genesis 16, gumawa ng sariling paraan si Abram para magkaanak. Nagigets nyo? Inanakan po niya with the consent ni Sarai na yung isang katulong na ang pangalan ay si Hagar, na nagkaanak na ang pangalan ay si Ishmael, at si Ishmael po ang lahi ng mga Arabo, ng mga Saudians, ng mga Arabo. Yan po yan. One whole chapter, hindi nagsalita si God kay Abram. Ang dahilan, kasi gumawa ng sariling paraan si Abram para ma-fulfill ang promise. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mo nang tulungan si Lord para matupad ang promise niya sa iyo. Sabi mo sa katabi mo yan, huwag mong tulungan si Lord. No, nandiyan niyo, tayo tinutulungan natin si Lord, di ba? Huwag mong tulungan si Lord, di niya kailangan ng tulong natin. He is Almighty God. And suddenly, after Genesis chapter 15, nagkagulo-gulo ang buhay nilang mag-asawa, nagkagulo-gulo siya, eto na ngayon, lumitaw ngayon. By the way, 11 to 13 years po ang pagitan nun, ng Genesis chapter 15 to 16. Ibig sabihin, 11 years to 13 years, hindi kinausap ng Diyos sa Abraham. Listen to me. Alam nyo, pag meron tayong deliberately, we are sinning against God, suddenly, God will never talk to us. Totoo yan. Bakit? Gusto niya magkaanak. Tinulungan niya ang sarili niya, tinulungan si Lord. Hindi po nakipag-usap si God for 11 years to 13 years. Eto na ngayon. After 11 to 13 years, Genesis 17, sabi doon, when Abram was ilang taon? Why on earth God is specifically saying that? Abram was 99 years old. The Lord appeared to him and said, nabago. Anong sinabi niya? I am God Almighty. Sa Genesis 12, Genesis 13, Genesis 15, He is introducing Himself as the Lord God. Pero pagdating dito, God said to Abraham, I am God Almighty. At sabi doon, and He appeared to Abraham when he was 99 years old. Question, bakit? Tagin po sa'yo kung bakit. Bakit? Lakas nyo. Bakit nag-introduce si God ngayon that I am God Almighty?
Gusto sabihin ni Lord, ganito, o ngayon, ako na ba ang pinakamataas sa buhay mo? Na-try mo na, di ba? Na-try mo na. Nothing happened. Nagulo ka. This time, magpapakilala ko sa'yo, ako na ba ang pinakamataas sa buhay mo? Are you following this? Tatanungin kita, ang Diyos na ba ang pinakamataas sa buhay mo ngayon? O mas mataas pa rin si Bombay? Ha? Mas mataas pa rin si M. Luwelier. Almighty M. Luwelier, wala kaming pera. Give us this day our daily bread. Mas mataas. Ha? This time, 99 years old, he was called sexually, productively, he cannot produce any more children, then God appeared. Etong nakita ko kay Lord. Alam niyo kung bakit nag-introduce siya as God Almighty? Tanong sa akin kung bakit. Lakas. Alam mo bakit? Kasi kung siya ay magpapakita sa iyo bilang God Almighty, sa panahong kaya mo, He will never be an Almighty God to you. Pero pagka wala ka ng kaya, at saka siya sasabihin niya, now I am God Almighty. I can overpower it. I can sustain you now. Bakit? Hindi mo na kaya. Kaya ganun minsan si Lord, lilitaw siya, sasagot siya sa prayer mo. Kailan? Sa panahong hindi mo na kaya, for us to realize, He is the God Almighty. Are you understanding this? Si Lord, may kakaiba siyang kilos. Kasi kung lilitaw siya, sasabihin niya sa iyo, I am God Almighty, yet may pera ka pa, yet maganda ka pa, yet malakas ka pa. Sasabihin mo lang, thank you God. Pero hindi mo siya ma-acknowledge na Almighty God. Pero pag wala ka ng pera, wala kang trabaho, baong ka sa utang, hiwalay kayo mag-asawa, may problema ka sa anak, at nandito na, sinisis na ang lahat ng property mo, and then God will answer you and say, I am God Almighty. Surely, you will know He is God Almighty. Are you following me? Alam nyo, hinihintay mo si Lord. Pero sa totoo lang, hinihintay ka ni Lord. No, sabi mo nga sa katabi mo, hinihintay ka ni Lord. Ano hinihintay ni Lord? Hinihintay ka ni Lord na sabihin mo sa Kanya, Lord, wala na akong magagawa, ikaw na. No? It's not you. It's not me. It's now you. Amen? Sino rito ang gustong maranasan ng El Shaddai sa buhay niya? Sino rito ang gustong maranasan that God Almighty, now, gustong maranasan, be prepared na mawalan. Wala na nag-amen sa akin na. Ulitin ko lang yun, ha? Sino gusto maranasan that God is sufficient? Alam nyo kung bakit sa Amerika? Alam nyo sa amin sa Amerika? Tsaka sa Australia? Alam nyo kung bakit ang Kristyanismo mababa? Tayo sa bakit? Kaya nilang suportahan ng sarili nila eh. Pag nabukas ka ng ref, puno eh. Sa Pilipinas, pag nabukas ka ng ref, tubig eh. Hindi lang tubig, di ba? Ulam na tira. Sang linggo na, pinagkakasya pa. Eto, sa Amerika, sa Europa, pag nagbukas ka ng ref, may pagkain. Paano mo sasabihin, you're my provider? Pero subukan nyo to, wala. Tsaka nyo masasabi, God is my provider. Kaya si Lord, meron siyang ginagawa, minsan pababayaan kanyang kapusin. Minsan pababayaan kanya, mawalan. Minsan pababayaan kanyang hindi sumagot sa'yo. Anong dahilan? Para maintindihan mo, am I really God Almighty to your life? Tuloy natin ng storya. Sabi niya, I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Genesis 17. Sabi niya, then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abram fell down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Inulit lang niya yung sinabi niya sa Genesis 15, Genesis 12, Genesis 13. Sabi niya, no longer you will be called Abram, but your name will be Abraham. Follow me on these verses. Nandiyan po ang characteristics ng El Shaddai. Kaya siya nag-introduce. Sa kanya mga salita, nandun yung characteristics. Sabi niya, no longer will you be called Abraham. Your name will be called Abraham, for I have made you a father of many nations. Look at this. This is the bonus when God is Almighty in your life. Sabi niya, I will make you very fruitful. I declare in Jesus' name, mangyari yan sa inyo, sa family nyo. I will make you very fruitful. Sabi pa niya, sinundan pa niya, I will make nations from you.
I declare to you, everyone, na ang magiging mga anak mo will be so influential. They will be so big. They will so multiply that they will have dominion kung saan man sila pupunta. Sabi niya, and kings will come from you. Alam ba niyo ang plano ni Lord sa iyo at sa akin? Ang lahi mo at magiging anak mo will be with royalty, with integrity. Mga kapatid, will wealth because kings will come from you. Hindi niya binanggit yan. Sa 13, Genesis 12, 13, and 15, binanggit niya ngayon. Bakit? Kasi na-realize na ni Abraham, na ang Diyos na talaga ang Almighty sa buhay niya. Sabi ng sumunod, and I will establish my covenant as an everlasting covenant between you and your descendants after you for the generations to come. Sabi niya, to be your God and the God of your descendants after you. We will investigate that. We will pass through that. Sabi niya, and the whole land of Canaan or the promised land where you now reside as a foreigner, I will give it as an everlasting possession to you, to your descendants after you, and I will be their God. Now, let's talk about El Shaddai. Everybody say El Shaddai. Let me give you about 3 or 4 what God can do in that verse. Nagpakilala siya as El Shaddai. Tapos nagsalita siya ng maraming promise because yung sinabi niya, yun siya. Itong sabi niya, the word El Shaddai, the name El Shaddai, in that particular verse means God is saying, He can turn your barrenness into fruitfulness. He can turn your barrenness, yung walang produce, yung walang nangyayari, He can make you fruitful again. He can make you fruitful and productive again. That is El Shaddai. If you will believe on God Almighty, if you will put your trust on God Almighty, yung wala, kaya niyang magbigyan ng magkaroon. Yung kaunti, kaya niyang paramihin. Yung wala at sayad, pwede niyang iangat because He can turn your barrenness into fruitfulness. But the question is He your Almighty God? Is He talaga ang tinatrust mo? Si Abraham, hindi niya to sinabi sa kanya in 12, in 13, and in 15. Hindi niya binanggit hanggang masaid na si Abraham, hanggang wala na siyang sperm count, hanggang wala na, pareho silang mag-asawang sarado na ang bahay bata. Then God appeared and say, now I can turn your barrenness into fruitfulness. You know, mga kapatid, 10 a.m., mga taga 10 a.m. service, this is what I see when I look at you today. I see people who are prosperous. I see people who are elevated. I see people who are influentials. I see people that will be sought after by people and companies and hire people. Alam nyo, I see you as that because I will turn your barrenness. Nag-start ka na wala. Pero sabi ng Panginoon, matatapos ka ng puno. The Bible says, and let me declare this to you, though your beginning is small, God said, at your end you will be great. Because that's the purpose of God. He is El Shaddai to you. Look at the verse. Abraham was 99 years old. God said, I am God Almighty. Sabi niya, then I will make my covenant between you and you will greatly increase in your numbers. Pansinin mo, this time, hindi na naka-question si Abraham. Hindi na siya nakapagtanong. Bakit? Alam na niya, wala nang mangyayari. Diyos na lang ang pwede kong pagtiwalaan. Ano po yun? Sabi niya, I will increase you. No, bubuhayin ko lahat ng balumbalunan mo, lahat ng kidney mo. Sito naniniwala, God can restore yung mga internal organs natin na luma, na may sakit. Alam niyo kung bakit? Ang isang bakit? Maraming spare parts sa langit, kaya niyang palitan yan. Kaya kung ikaw may sakit sa puso, may sakit sa dugo, may sakit sa balumbalunan, sa atay, mag-pray ka, you are my El Shaddai. Bakit? Kaya mo tong palitan, kaya mo kong bigyan ng bago. Because you will make your promise, you will make me fruitful again. What he's trying to say is that there's no one who can solve any issue, but there are no issues that God cannot solve. Walang sino man sa atin dito makapagsosolve ng maraming issue, lahat ng issue. Pero walang issue na hindi kayang isolve ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo, itap mo ang shoulder. Sabi mo sa kanya, relax ka lang, huwag kang ma-stress.
Diyos ang bahala. Sabi mo, sa kaliwa at sa kanan, relax. Huwag mag-stress. Magtiwala, Diyos ang bahala. Ulit, pagsabi sa katabi mo, magtiwala, Diyos ang bahala. Sige, sabihin, sa nasa likod, magtiwala, Diyos ang bahala. Are you listening to me? Second, everybody say El Shaddai. One more time. Shout it. El Shaddai. Everybody say El Shaddai. El Shaddai means, He can turn your barrenness into fruitfulness. Secondly, He can turn you as nobody into somebody. He can turn anybody that is a nobody to be somebody. Para kay God, bigyan mo siya ng malandi, gagawin niyang propeta. Sa Diyos, bigyan mo siya ng lasinggero, gagawin niyang pastor. Ay, wala akong kausap dito. Kay God, bigyan mo siya ng drug lord, gagawin niyang praise the Lord. Kay God, bigyan mo ko ng siraulo, may mental disease, may sapi, may sayad, gagawin niyang maayos ang buhay at magiging blessing sa iba. Kay God, bigyan mo siya ng mahirap na tao, payayamanin niya, pauunlarin niya. Kay God, bigyan mo siya ng nobody, He can turn it into somebody. That's El Shaddai. And listen, if God, El Shaddai, is my God, and I am now a nobody, one of this day, I can be a somebody. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang insecure. Parating na. Sabi sa katabi mo, huwag kang insecure. He can turn you, a nobody, into somebody. He said, look at the verse, and Abraham fell down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Anong ginawa niya? Para patunayan na he's turning Abraham into nobody, into somebody. Sabi lang, no longer you will be called Abraham. Your name will be called, ano daw? Abraham. No? For I have made you a father of many nations. Ang totoong pangalan niya ay Abram. Sabi ni God, so that I can turn you into somebody, because you're nobody, I will make your name as Abraham. Ay, ano pong big deal dyan? Nadagdag lang naman yung H. No? Ano po ang big deal na binago yung pangalan? Kayo nga gusto niyo baguhin yung pangalan niyo, wala namang nangyari. Mukha mo nga gusto mong baguhin, ganun pa rin eh. Tama po ba? Pero si God, meron siyang ugali. Ano ugali ni Lord? Baguhin niya yung pangalan mo. At nilagyan niya ng letter H. Now, yung letter H, sa Hebrew alphabet, yun po yung fifth letter na Hey. Are you listening to me? Sa iba po, ang translation nun, grace. Pero may mas malalim pa. Yung word po na H or yung Hey, yung letter H, everybody say letter H, everybody say H. Ano pong big deal nun? Ang ibig sabihin nung Abraham, nilagyan ng H. Ang ibig po sabihin nung H, behold. Sa Bible, pag nakakita kayo ng word na behold, sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Sabi ng Book of Isaiah, behold, darkness will cover the earth, but behold, sabi niya, my light will shine upon. Ano ibig sabihin ng behold? Sa slang, sa colloquial na salita, yung pong salitang behold, ang isahin ko ano? Surprise! Yun ang ibig sabihin nun. Surprise! When God said, you will no longer be called Abram, I will put an H on your name. You will be called Abraham because every day you will experience surprise. Ay, walang naniniwala dito. Sinasabi ni Lord kay Abraham, every day when you wake up in the morning, I will surprise you with my goodness. I will surprise you with my faithfulness. I will surprise you with my provisions. Palagay ko marami nang maglalagay ng letter H sa pangalan nila mamaya. Gio. Ang problema ko dyan, yung mga kapangpangan, walang H eh. Baay. Nandiyan pa ba kayong lahat, di ba? Palagay kayo yung mga pangalan, Jeng. Di ba? Lalagay na ng pangalan, Rona. Kasi, kaya yung word na hey, yung letter na hey, ibig sabihin, kaya nilalagyan ko sa pangalan mo, sabi ni God, every day I will surprise you, my son.
Every day, I will give surprises to you. At ito pang matindi. Yung palang, hey, o yung letter H is not only surprise, it means reveal. Ibig sabihin ganito, when I change your name from a nobody into somebody, every day I will surprise you. Not only that every day that I will surprise you, every day I will reveal myself to you. I will reveal good things to you. I will reveal bright things, better things to you. Every day you will understand me more. Every day you will begin to have revelations, no longer quotations nor informations, but every day you will receive revelations from me. That's why, ipansin nyo, pag binago ng Diyos ang buhay mo, everyday may surprise. Ha? No? Are you following me? Sino itong gusto ng ganun? Taas na kamay. Hallelujah. No? Kaya sabi mo sa kanila mo, relax lang, may surprise sa'yo si Lord. Lakas, sabi mo, relax. Relax, may surprise. Nag-business ka ngayon. Walang nanood sa online mo, 3, nanay mo, ikaw, tsaka yung kapatid mo. Ang nag-mine silang lahat. Natapos ang 4 na oras, wala kang nabenta, relax, bukas may surprise. Relax ka lang. Nag-apply ka ng trabaho, hindi ka natanggap. Nag-apply ka ulit, hindi ka pa rin natanggap. Isang araw, pati ikaw, hindi ka rin natanggap ng pamilya mo kasi wala kang trabaho. Relax ka lang. Bukas may surprise. He is El Shaddai. Your Almighty God. Are you listening to me? Ha? Relax lang. Sabi mo sa katabi mo, chill ka lang, huwag kang ma-stress. Ha? Huwag kang ma-tense. He is Almighty God. When God is saying, I am Almighty, I am above, beyond, and over you. Over any circumstances, I am over, above, and beyond you. So kung siya pala ay above, beyond you, ladies and gentlemen, I am not in control. God is in control. Look at me and look at Pastor Reggie. When God speaks to the storm must stop. Anong point ko lang? Anong pinopoint ko? Let God speak to your situation so that any situation na mali, God can stop it and it will stop. Why? Because He will reveal good things to you. Hindi lang pala yon ang letter H. Palagi ko mamaya, marami na magbabago at magdadagdag. Pupunta na sa PSA, magpapapalit na ng pangalan. Lalagyan na ng letter H ang pangalan. Ngayon, huwag kang maglalagay ng letter H dito dahil gusto mo lang parang may hininga. Naintindihan niyo po ako, ha? Huwag niyong gagawin yun. Bakit? Wala namang revelation sa yon. Ang ibig pang sabihin pala ng letter H, mga kapatid, it's called breath. Kaya pala, Are you listening to me? Kaya pala, hey. Ano yun? Tandaan nyo, in the book of Genesis chapter 1, God created man. Blessed them. Genesis chapter 2, and God created the man, male. Sabi doon, and God breathed. Are you listening to me? And the Bible says, the man became a living soul. May katawan na, may soul, pero patay pa. Ang hinihintay, ayokong pabugahan yung katabi nyo, baka mamaya magpa-swab test, no? Naintindihan nyo po ba ako? Di ba? Ano yun? Mga kapatid, when God is your Almighty God, every day He will surprise you. Every day He will reveal something good to you. Pero hindi lang yon. Lahat ng i-reveal niya at isusurprise niya, hihingahan niya ng buhay upang mabuhay at magtagal na magkaroon ka. That's the breath. Palagay ko talaga mamaya yung mga taga 10 a.m. service, iba na ang pangalan. Mga may letter H na. Justin Joyce. Pero alam nyo mga kapatid, make Him your Almighty God. Dito yung ready. Ha? Everybody say, El Shaddai. He can turn your barrenness into fruitfulness. He can turn a nobody into somebody. But also, He can turn an extraordinary, He can turn an ordinary into an extraordinary. Sabi nung verse, I will make you fruitful. I will make nations of you. Wala naman sa hinagap ni Abraham. Ang gusto lang niya magkaanak. Pero ang gusto pala ng Diyos sa kanya, nation. Ang gusto lang niya, isa anak. Pero ang gusto pala ng Lord sa kanya, kings will come from you. Listen to me. Ang gusto mo lang trabaho. Pero ang gusto pala talaga ng Diyos sa'yo, business. Ay, walang kausap.
Hindi masaya yung mga taga 10 a.m. Mamaya hindi malalaman ko sa 5 p.m. Di ba? Nagpe-pray ka. Gusto mo boyfriend. Kaya pala hindi binibigay ni Lord. Bakit? Kasi ang gusto pala ni Lord, asawa. Nagpe-pray ka. Lord, business. Hindi magkatotoo. Kaya pala ayaw ni Lord na mag-business ka. Ang gusto ni Lord, magmay-ari ka ng kumpanya. Si Lord, ang tingin niya sa'yo, future. At ang tingin niya sa'yo, better. Ikaw ito lang hinihingi mo. Ang gusto pala ni Lord sa'yo ito. Pero hindi magiging ito kung di mo muna siya gagawing almighty sa buhay mo. Are you listening to me? One of these days, politicians will come from your family. Godly politicians will come from your family. Walang naniniwala dito. One of this day, millionaires will come from you. Billionaires will come from you. Alam niyo ba ito sinasabi sa inyo? Ito yung bakit? Because I know God will do it. Alam niyo ba yung mga milyonaryo ngayon, mamamatay na yung mga yan. Ulitin ko lang sa inyo, malapit na. Pero alam nyo, sila naging mayayaman, milyonaryo, yung ibang politician mamamatay na. Pastor, nananakot ka, lahat naman tayo mamamatay. Una-unahan lang. Mamamatay din po siya. Pero yumaman yung iba, hindi ko pa sasabing lahat yumaman yung iba by corruption. Pero alam nyo ba, mamamatay sila, mawawala lahat. Pero ikaw, inaayos ng Diyos ang buhay mo. Bakit? Para pag maayos ka na, gagawin kanyang milyonaryo, gagawin kanyang mayaman, gagawin kanyang influential, para isang araw, ikaw nandoon. O ba't kanya inaayos? Bakit? Because God is seeing a millionaire in you. Because God is seeing a billionaire in you. Because God is seeing a wealthy person, a prosperous and abundant person in you. Because God is seeing an influential person in you. Because God is saying ang isang lahi mo will become a blessing to communities, not only communities, to nations. Nakakita ako ng vision ngayon, one of you from this 10 a.m. service, one of this day, you will establish a foundation that will be known all over the world. And you will help people. You will eliminate and alleviate poverty because God is telling you, I am about to tell you that. Tingnan mo yung sarili mo. You are an extraordinary person because you have a God that is almighty, beyond, above, and over everyone. At yun ang plano ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Do not look at yourself na walang trabaho. Hindi! Tingnan mo ang sarili mo. Nagte-training lang ako. Tinuturuan lang ako ng Diyos. Bakit? Yung bibigay niya sa akin, kung saan ako sinanay ng Diyos, at yung bibigay niya sa akin, higit pa sa naranasan ko ngayon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, excited ka na sa gagawin ni Lord. Dapat. Lakas mo, lakas mo, lakas mo. Everybody shout, El Shaddai. Oh, He can turn your barrenness into fruitfulness. He can turn a nobody into somebody. He can turn an ordinary into an extraordinary person. And lastly, number 3, El Shaddai means He can turn temporal things into eternal things. He can turn temporal things into eternal things. Alam niyo kung ba't di po tayo napagpapala? Tanin po siya kung bakit. Tuturo ko sana ito sa School of Prophetic Ministry. Unahin ko na ngayon. Alam niyo kung bakit? Tanin siya bakit? Lakas. Because we disrupted order. Ginulo natin yung order. Sample, kung ito ay 1, 2, 3, 4, 5, yun ang tamang order. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang ginawa mo, ginulo mo. Yung 1, ginawa mong 4. Yung 2, ginawa mong 5. Ang di mo lang ginulo, 3. Kahit anong gagawin mo dyan, gulo yan. Sino rito yung merong PIN number sa ATM? Okay, taas mong kamay. Sino po rito yung may PIN number sa ATM pero walang laman ng ATM? Talaga, sa totoo lang. Taas po kamay, taas ang kamay, taas po kamay, di ba? Okay, ito. Alam mo yung number, di ba? Let's say ang number mo. Ang number mo, anong number mo? Sabihin natin dito sa live. Hindi, anong number mo? Let's say number mo is 379108. Alam mo yung 379108. Pero alam mo yun. Nung nandun ka na sa ATM, nagulo ka, 180793, ala na. Kahit alam mo yung number, dahil disrupted siya, hindi ka maka-withdraw. Kahit sampalin mo yung ATM, hindi mo lalabas ng pera yon. Etong problema, tayo ko ano,
We disrupted the order of God. Tingnan sa'yo paano. Sabi ng famous verse, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Do you still remember? May binanggit pa, and all of these things will be added unto you. Tingnan nyo everybody say all of these things. Lakas! 6:33 yun. Pag binasa nyo yung Matthew 6:32, sabi niya, the pagans follow all of these things. Binanggit, all of these things. Ang mga pagano daw, ang mga makamundo, anong pina-follow? All of these things. Ano yung all of these things? Makakain, trabaho, pera, overtime, komisyon. Yun ang pina-follow. Pero pati sa 6:33, binanggit niya yung all of these things. Na yung all of these things, susunod lang sa'yo. Kung susundin mo muna yung una. At ano yung una? Hanapin mo siya. Yung iba ang hinahanap, yung all of these things. Hindi. Ang gusto ni Lord, hanapin mo muna yung kingdom, yung presence, yung Diyos, at yung all of these things, bonus mo na lang. Imagine mo yung hinahanap mo para kay Lord, bonus lang. Samantalang ikaw ang hinahanap mo, yun na yung priority mo. Hindi, kay Lord, ang priority mo, siya. Pag hinanap mo siya, lahat ng hinahanap mo dati, bonus na lang niya, makukuha mo. Oh. Now, bakit He can turn temporal things into eternal things? Sabi niya, I will establish my covenant to you as an everlasting covenant between you and your descendants, after you and your generations to come. Ano sinasabi ni God? I will bless you, not only you, but your generations to come. Hindi lang pang sayo ang blessing ko, sabi ng Diyos. Oy, mga kapatid, hindi lang pang sayo ang blessing ng Diyos, pampamilya mo. Hindi lang pampamilya mo, pang-apo mo. Hindi lang pang-apo mo. Ano bang susunod pa sa apo? Help me on this. Pang-apos mo. Ano ba kasunod ng apo pa? Di ba? Lahat pa ng susunod sa'yo. Sabi niya, yun ang ibig sabihin niya, I will make an everlasting covenant. At ito pa, ano yung sinasabi niya, that I will make an everlasting covenant to you, to be your God and the God of your descendants. Ibig sabihin ay ito po, this is the good news. Church, pakinggan niyo po ako mabuti. Ano po yun? Because you have made your God, God Almighty. Sabi ni Lord, yung susunod sa'yo, I will be their God as well. Kung paano mo siyang nakilala, ngayon, yung susunod sa'yo, makikilala rin nila yung nakilala mo. At yung susunod sa'yo, makikilala mo rin at makikilala rin yung nakilala nila. Nangangahulugan, He is able to save you now. He will save your family later. He will save your generation ahead of you. Because He is above, beyond, and over you. That is my God, and that is your God. Are you glad you know El Shaddai as God, your Almighty God? Pero itong preaching na to, maganda lang to sa'yo. Pero kung wala kang relasyon sa Kanya, wala lang yan sa'yo. Tsuri lang yan. Inspirasyon lang yan. To many of you na hindi pa rin makapalakpak at hindi pa rin makapaniwala. Ha talaga? Si Lord, pagpapalain ako? Ha talaga? Si Lord, pati lahi ko, pagpapalain? Ha talaga? Kita mo nga, Pastor, yung sitwasyon namin ngayon. Pag uwi ko, hindi ko alam kung may bahay pa kami. Pastor, hindi ko nga alam kung may kuryente pa kami. Tapos sasabihin mo sa akin, God is El Shaddai. Ito po ang problema. Sasagutin ko po yan. Tangin po sa inyo paano. Bigyan niyo po akong 2 oras, sasagutin ko po yan. Ito po yung sagot. Sinagot po yan ng New Testament. Sabi po ng New Testament, Ephesians 3:20, dadaisekin ko po Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above. Am I talking sense to you? Am I talking sense? Above all that we ask or think, according to the power that works in us. Huwag niyong tatanggalin yung nasa baba, according to the power that works in us. Look at me. Look at this. Dissect natin. Sabi niya, now to Him who is able to do. Everybody say, able to do. Sino pinapatungkulan dyan? Ang Diyos na makapangyarihan. Sabi niya, sa Kanya na kaya niyang gawin. Ano ibig sabihin niya that He is able to do? It means God has the ability and power to make things happen. For people, it is impossible. But for God, everything is possible. Ano ibig sabihin? To Him
who can make things happen. Because He has the power, He has the ability to make things happen. O sabi niya, anong gagawin niya sa atin? Look at the verse. Exceedingly. Everybody say exceedingly. Ay, lakas nyo. Exceedingly. The word exceedingly means over, above, beyond. Yun ang ibig sabihin ng exceedingly. Pagdugtungin natin, to Him, to the God who can make things happen. Happen what? Things that are over. Things that are above. Things that are beyond you. Tapos na ba si God? Hindi pa siya tapos. Now to Him who is able to do, who can make things happen over, above, and beyond you. Sabi niya, to Him who is able to do exceedingly. Ano pa? Ay, walang kausap. Ano pa? Abundantly. Yung word na abundant, again, to go beyond. Binanggit uli, beyond place, beyond time, beyond cost. Pagdugtungin ko, now to Him, to the God, to our God, that can make things happen over, above, and beyond, abundantly, beyond. May beyond pa yung beyond. Ay, walang kausap din. Ay, naku, bagal ng taga 10 a.m. ha. May beyond pa yung beyond. Sabi niya, I will make things happen for you over, above, and beyond. Ay, naku, walang excited dito. Sana taga 5 p.m. service excited. Beyond. Beyond what? Your cost, your time, your space, your drama, your poverty, your sickness, your hardships, your problems, your persecution. I am able to bless you beyond. If God is not almighty, no one will. Tapos na ba si God? Hindi. Now to Him who is saying, are you getting this? Are you getting this in your soul, in your spirit? Sabi niya, now to Him who is able to do exceedingly over, above, beyond your time, beyond your cost. Ano sabi niya? Above all that we are able to ask or think. Anong ibig sabihin niya? Kung kaya mong imaginein, kaya kong lagpasan, sabi ng Diyos. Kung kaya mong isipin at planuhin, kaya kong lampasan. Pero itong sabi pa ng Diyos dyan, above all that we ask or think. Pag hindi mo na kayang imaginein, doon ako papasok kasi kaya kong papangyarihin yung hindi mo kayang imaginein. Are you hearing me? Is this exciting to you? He is God El Shaddai. He is the God Almighty. Yung hindi mo kayang imaginein, kaya kong lampasan. At kung hindi mo na kayang imaginein, kaya ko pang papangyarihin because I am the God El Shaddai Almighty. Now, eto na. That's a good promise. Anong ibig sabihin nun? God is able to do more than what man can understand. Pero eto, what's the cause? Anong dahilan? Tignan niyo po ito. Look at the screen. Now, to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Tingnan niyo po yung kasunod. Look at the next. Sabi niya, according to the power that works in us. Kaya mangyayari yung exceedingly, abundantly, above all, because meron kang power that is working in you. Look at Pastor Reggie. You know, kahit mga Kristiyano, hindi mangyari yung exceedingly, above, over, beyond. And beyond. Because the power working in them is the power of fear. The power of doubt. The power of questioning God. Kaya hindi mangyari yun. Pero kung sasabihin mo ngayon, Panginoon, I have you. Kaya ako narito because I have that power coming from you. Because I have a relationship with you. If you acknowledge it, if you will accept it, if you will have a relationship with God,
Sabi niya, that power that is working in you will make God to make things happen. Above, over, beyond. Sino rito ang handa na sa beyond you? Ha? Sino rito that God can bless you beyond? Natapos na ba si Apostle Paul? Sinugundamanuhan niya ang pangalang El Shaddai. Alam niyo kung ba't hindi nagwo-work yan sa atin? Because the power working in you is fear. The power working in you is doubt. The power working in you is stress, worry, anxieties. Kaya hindi makagawa si Lord eh. Pero kung ang gagawin mong power that is working with you is the power of the Holy Spirit, the power of the faithfulness of God, the power of the Word of God, the power of God's promise, God can make things possible above, beyond, over, and beyond. Tapos na ba siya? Di pa. Sabi niya, to Him be glory in the church by Christ Jesus. Binanggit na naman. Kanino? Come on, talk to me. Kanino? To all generation. Question, bakit dinugtong pa yan? Tapos na sana eh. Ba't nagdugtong pa siya? Itong pinupoint ni Apostle Paul. God, Almighty God, will bless you over, above, and beyond. Anything you can imagine, anything that you cannot imagine nor even think. According to the power of the Spirit that's in you. At ba't dinugtong ito? Ibig sabihin, when verse 20 na fulfill, people will glorify Jesus. And your generation will glorify Jesus. Because napatunayan nila, God is with you. Yun ang gusto niya. He is beyond you. But He wants to bless you beyond you. Kaya mga kapatid, we can always say, God, I'm secured. I am secured. Kaya natin pinag-aaral ng series na ito for you to understand you are not secured ng work mo. You are not secured by your job. You are not secured by your business. You are secured by one, Almighty God. Kaya pwede mo lang sabihin, Lord, I'm secured. Can you say that to God? Lord, I'm secured. Because you are my El Shaddai. Di ba? You are my Almighty God. Kaya ito, pag may nangyayari sa buhay mo that is above you, over you, and beyond you, God will reveal Himself to you this day. I am El Shaddai, your Almighty God. I can overpower and reverse everything na pinagdadaanan mo. Just acknowledge me. Sa mga nandito po na wala pang relationship kay El Shaddai, kay Jesus Christ, sa Panginoong Diyos, you will never experience exceedingly abundantly until you have a close relationship with God. Sa mga may relationship na kay God dito, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, hindi pa siya sapat. Kailangan ka pang lumapit ng mas malapit. At ito pa nakakatawa kay Lord, because He is gracious, siya na ang lumalapit sa iyo at sa akin. That's why we can always say, I am secured. Sabi mo nga sa mga katabi mo yan, hindi na ako stress. Hindi na ako tense. Hindi na ako worried. May El Shaddai ako eh. May Almighty God ako eh. And I am secured. Amen? Let's stand up and worship God.